Magandang gabi po sa lahat ng ating mga kababayan dito po sa lalawigan ng Marinduque. Kumusta po kayo? Today is Saturday, October 18, 2025 at tayo po ay live na po dito sa Marinduque News Network kung saan ay atin pong makakapanayam ngayon. Medyo nagkaroon lamang po kami ng technical difficulties po sa atin pong internet connection. Napakahina po ng ating signal sa mga oras na ito, pero pipilitin ho namin na magbigay ho sa inyo ng update patungkol naman ho dito sa atin pong lagay o yung track po ng bagyo. At the same time, gayon din po mga kababayan, doon naman po sa atin pong panayam, gagawing panayam para naman po sa ating Gobernador Melesio Go. Bago po tayo magpatuloy para dun sa ating panayam kay Governor Melesio Go, ay atin po munang pasadahan ang update po sa lagay ng panahon sa mga oras na ito po ay tuluyan na nga pong tumama sa kalupaan ng Gubat, Sorsogon. Kanina pong hapon ang tropical storm Ramil, ayon po sa ulat ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration or PAGASA. Ayon po sa pinakahuling tala ng PAGASA, sa ganap na alas 4 ng hapon, kanina po yan, ang sentro po ng bagyong Ramil ay nasa katubigan ng Gubat, Sorsogon. Taglay nito ang lakas ng hangin na abot sa 65 km bawat oras, malapit sa gitna at pabugso hanggang sa 90 km per hour. Kumikilos ito pakanluran sa mabagal na takbo po nito. Ang malalakas hanggang pabugso-bugsong hangin ay umaabot hanggang 400 km mula sa gitna ng bagyo na maaring magdulot ng pinsala sa mga lugar na nasa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal o TCWS. Kanina po ay nagbigay na ulit ito pong inabasa ko ay yung prepare ho namin kanina bago ako sumalang, pero I understand meron pong panibagong advisory as of 8 PM usually po nagalabas ang PAGASA. Pero mamaya po ay pasadahan ko din ho muna ang ilan ho sa mga lugar na kung saan ay nakalagay na po o naitaas na po o mayroon ng signal ng bagyo. Sa mga oras po na ito mga kababayan ay pabugso-bugso ho ang ulan dito po sa bayan ng Buwak. Kanina ho bago tayo sumalang ay naulan, pero naririnig ngayon medyo tumila na po itong pag-ulan dito sa labas ng aming pong istasyon dito po sa bayan po ng Buwak sa 5th floor ng Lucky 7. At mamaya din ho ay magbibigay ho kami ng update patungkol naman ho sa sitwasyon ng lagay ng panahon dito po sa ating lalawigan. At the same time ay yun pong ina-consolidate lamang po namin yun pong advisory sapagkat nakaantabay po kami doon sa advisory naman ng PAGASA as of 8 in the evening. So pinapakonsolidate lamang ho namin mga kababayan para naman makapagbigay ho kami sa inyo ng latest development patungkol ho sa lagay o yung trajectory po ng bagyong si Ramil. Sa pagkakataon pong ito mga kababayan ay atin po makakapanayam ang atin pong butihing gobernador, si Governor Melesio Go, para po doon sa update naman ng Marcaper. At magbibigay din po siya o yung update po sa settlement agreement sa pagitan po ng pamahalaang palalawigan ng Marinduque at ng Barrick Gold Corporation, sapagkat ay understand ho na si Governor Melgo ay nakipagpulong naman po sa DENR kamakailan. Kaya po atin pong tunghayan po ang ating panayam para sa atin pong
Gobernador Melgo. Nayam ang atin pong butihing gobernador, Governor Melesio sa ilang update, development po sa settlement agreement sa pagitan naman po ng Barrick Gold at ng Provincial Government of Marinduque. Governor, ano po ba ang development natin dito po sa inyong patuloy natin na pinaglalaban na maayos, makatao at tama na settlement agreement na ito? Governor, go ahead po. Okay. Good evening, Yong, tsaka sa yung mga tagapakinig natin dyan, ating mga kababayan. Yung settlement agreement natin, di ba yan ay inaprubahan na ng Court of Appeals noong October 3. So ako naman, nag-aantay ako, hinahanap ko nga, kaya yung tanong ko pa rin, where is the money? Nasaan yung pera natin? Kasi hindi naman natin kontrolado yan dahil mayroon pang kondisyones si Barrick na manggagaling sa DNR. Hindi naman natin kontrolado ang DNR. So, waiting tayo. Kaya yan po, ang ginawa ko, sumulat ako sa DNR nung isang araw, pinareceive namin kahapon, at humihingi ako ng tulong na kung sakali pwedeng ipaabot kay Presidente BBM na may parating sa Barrick na baka naman mayroon pang magagawang paraan, madagdagan yung ating hinihingi. Kasi I know for one na talagang merong reserve ang pera yung Barrick for adverse claim nung binili nila yung Placer Dome noong 2005. Naka-indicate yan sa kanilang financial statement. Ito sa mga magandang lugar pa. So, at sige. Go ahead po, Governor. So yung provisioning nila for adverse claim, halimbawa lang, kagaya ng pinaliwanag ko sa iyo nung kailan, binili ni Barrick si Placer Dome, di ba? So sa mga ganyang malalaking transaksyon, normally may mga provision yan for adverse claim natin na tinatawag. Meron silang term dyan eh. Nag-hire na ako ng pinare-research ko nga. Yan sariling gasto na natin, pinare-research ko kung ano ba talaga yung naging transaksyon ng Placer Dome at ng Barrick. Magantay-antay lang tayo at baka makuha akong information, ibabato ko kaagad sa iyo. Okay. But for the meantime, na-late na nga tayo kasi dinesisyon na ni Court of Appeals at ang magagawa na lang natin nasa ano na ng DNR kung paano nila itutulak itong aking nire-request na kung pwede paabutin kay Presidente BBM. Iba yung nanggagaling sa Office of the President kung sakasakaling meron silang gustong iparating sa Barrick. Yun. Apo, I understand, Governor, na kayo po ay nagkaroon ng pagpupulong sa atin pong kalihim ng DENR. Ano po ba yung naging tugon o yung naging katugunan po sa inyo ng atin pong ng DENR tungkol po dun sa nilalabi nyo pa po, Governor? Okay. Ganito nga, nakausap ko si Secretary Lutilla at saka si Yusek Mitch Cunha at saka si Asek Gallardo Bariano, Abrado, parang gano'n, ano? Na sinabi ko nga sa kanya, pinarating ko sa kanya yung concern ko. Kasi unang-una sinabi ko na, Boss, Secretary, nahihinaan po ako dyan sa $100 million na yan. Kasi alam ko nga, nung una pa, ang estimate nga nila, although matagal na yan, $400 to $800 million. That's one, ano? So inulit ko lang. Pangalawa, ang sabi ko sa wala naman pong malinaw na nakalagay dun sa escrow fund na halimbawa ang inaprubahan na nung isang araw ni Court of Appeals, where is yung sinasabi nilang $50 million na ilalagay nila sa escrow fund? Wala pa tayong natatanggap na abiso. Yan ang kinakatakot ko noon na baka man din may yung mga kondisyones na hingi kung ano-ano mangyari ba dyan, wala na, nasintensya na. At pangatlo, pinaabot ko rin yung yung pagtutol ko na ang bigat ng inihingi nung abogado na 25%. Sila nagulat din. So kasi hindi raw naman alam ng DNR yung ating negotiation na ginawa. Yun ang sinabi nila sa akin eh. Nung nine-negotiate daw ang ating governor noon na nakaraang administration, hindi nila alam kung ano nangyari. So ano pong that's where we are. Ano pong tugon ng ating secretary? Nung pinaabot ko sa kanya yan, sabi nila pag-aaralan pa nila. So imagine, di ba? Kasi may mga tawag dito, meron silang mga case briefing noon
na ipapakita ko sa iyo, mas maganda yung talagang makikita mo kung ano yung case briefing nila. Okay. Ah, mahirap kasi yung kwento-kwento eh. You know naman ang galaw ko yung pag wala akong hawak na dokumento, I would rather not say anything pag hindi ako nakakasiguro. Apo. 'Di ba? So, Governor, ngayong meron na rin po tayo na nabanggit nyo kanina na totoo po na lumabas na ang desisyon mula po sa Court of Appeals. Pero ano na po, nahawak nyo na po ba, Governor, yung naging 32 pahina daw po ito, na desisyon po ng Court of Appeals? Meron na po ba kayong actual na desisyon na ito, Governor? At ano naman po ang susunod na gagawin ng atin pong pamahalaang panlalawigan sa pamamagitan po ninyo? Okay, ganito yan Actually, nung pang isang linggo, meron na dumating sa atin na kopya eh. Talaga namang ako'y nagulat at napakabilis ng desisyon ng Court of Appeals. October 3 kami nag-submit ng manifestation. Yung hapon na yon, meron na ring sagot si Court of Appeals. So, may hawak tayong yung decision nila at ang aking opinion siyempre pinadalhan na rin ng Court of Appeals ang DNR. Pero para makasiguro, binigyan ko na yung DNR ng kopya natin. Sabi ko, boss, ito na yung galing sa Court of Appeals. At yun nga, nabanggit nila sa akin na hindi sila kasali nung nagne-negotiate tayo, hindi nila alam yung ginagawa natin. Parang ganun, to that effect. Okay. So ako naman, so yung tinatanong mo ko anong ginawa ko, total, wala na akong magagawa dyan ay Court of Appeals unless na humabol tayo dun sa certiorari, pinag-aaralan kong mabuti ano magiging epekto. Di ba? Kaya ang ginawa ko na lang, sabi ko, paabot na lang natin kay Presidente. Kasi iba yung Office of the President na kung sakasakali na bibitin ng ating issue at pwede namang may mangyari na sabi ko nga, dun sa aming nilabas na may naglabas ng na manalangin na lang tayo na baka naman mapaboran tayo, then that will be good for us. Okay. So, Governor, lumalabas na, saan na po ngayon ang bola? Aba, wala na sa akin. Wala na sa atin. Okay. Nasa Sa DNR. Yan ang na. tanong. Yan ang tanongin natin. Ito ngayon yung, di ba sinasabi ni Gov. Presby, ayos na yan ayos yan yan. Tanong, where is the money? Sige, yan ang tanong natin. Where is the money now? Okay. Ano pang gagawin natin? Yung kondisyones na hiningi ni Barrick, hindi ko na kontrolado, partner. At medyo mabigat. Mag-aantay lang. At according... Hindi. Mag-aantay lang tayo. Antayin ko anong kasi may hiningi si Barrick na manggagaling sa DNR. Okay. 'Di ba? O ngayon ang tanong, actually DNR yan mapabili sila, mapabagal sila, hindi nila aksyonan or whatever. Yan naman din ang sinasabi ko na napapadalian tayo ng tinatapakan natin, hindi sigurado. Okay. So, Governor, linawin lamang po natin para sa ating mga kababayan na pinag-uusapan po natin ngayon na isa sa mga kondisyones na nasa bola, ang bola na ay nasa DNR. Ito po yung pagpapawalang bisa doon sa mga kaso na nakabinbin against Barrick Gold Corporation. Tama po ba, Governor? Maybe yung unang-una, sabi ko nga, hindi naman na ang sinabi ni DNR, hindi sila kasama doon sa ang tawag dito, pag-negotiate. Okay. Sa akin naman, ang tanong ko lang, basta ako concerned lang, sige, halimbawang yan ay yung settlement. Ang tanong, bumilang na tayo ng araw, ngayon ay ilang araw na nakakalipas, ang sabi lang nila kasi noon, 5 days lang daw. 5 days, yeah. Ang tanong natin yun, where is the money? Yan lang parating tatanong natin ngayon. Kayo na mag-dribble kasi ako, napagod na rin lang ako yung, alam mo, nung iniwanan ko yung kaso na yan way back, siyempre mabigat sa aking pakiramdam na hindi natapos Tapos sinabi pa nga nila na natalo daw yung kaso. No, hindi. Na-dismiss yung kaso. Doon sa yung binitbit ng mga Reyes na dinala nila sa Amerika. Hindi naman sabihin nilang natalo na kaagad na-dismiss. So ang ibig sabihin, hindi na pag-usapan ng maayos. Na-dismiss lang dahil lang ibinato sa kanila is forum non-convenience, di ba? Hindi tama yung venue na pinagdalan. Dinala sa Amerika, dapat Canada lang yan at saka sa Pilipinas. Okay. Nung dinala sa Canada, sa Nevada, yun ang lumabas. Pati nga yung sinasabi nila, bitbitin ko na yung particular sinabi ni Gob na yan daw alam nila Vice Governor. Ang alam ko si Vice Governor kumandidato niya ng May 22, 2022, 'di ba election 'yon? Wala na si Vice Gov diyan, 'di ba? At nang kumuha sila ng abogado,
kinuha nila yung SEDA Law Office, 2022 na yun. Yung pinirmahan nilang mga agreement para sa abogado. Okay. Kaya yung time na yan, wala na si Vice Governor dyan, di ba? Sa tinutukoy niyo po si Natand- Vice Governor Bacooro. Oo, hindi na siya ang Vice Governor. Kaya inaano ko lang, kasi siyempre kasama ko naman si Vice Governor. Alam ko naman na gusto rin niyang maayos na ito. Pero ilagay lang natin yung mga information na tama na Okay. nung tumakbo si Vice Governor ng 2022, wala na siya dyan dahil nakita ko yung agreement nila doon sa SEDA Law Office. November 2022 na yun eh. Oo. Hindi na siya ang Vice Governor. Oh, I see. Sige po. So maybe, di ba? Okay. Maybe nagbigay lang sila ng authorization sa sanggunian. But of course, ang pagdidribble niyan, yung pagkukuha ng mga abogado, sila Governor Presby na yan. Okay. Di ba? Okay. Sige po. So, nasa kanilang ano yung, ang inaanuhan ko nga lang, bakit sila pumayag sa 25%, na sabi naman ni Governor Presby, nung panahon nila, ng mga Reyes, 33 to 40% na yan eh. Correct. Sinabi pa niya na bukal ako. Yes, bukal ako noon. Pero inupause ko yan, nilabanan ko yan. Natalo lang kami sa botohan, di ba? Okay. Oo. Kasi kung ako kasama doon sa pag-approve niyan, hindi ako magsasalita, nakakahiya yun. Kontra posisyon, di ba? Ang linaw-linaw, maski bilangin mo pa yung botohan na nangyari dyan, talagang hanggang doon lang ang pagtutol namin dyan sa mga nilakad ng mga panahon pa nila Nanay Carmencita, no, na yung abogado nila 33%, di ba? Ngayon naman, at saka hindi natin alam sa 33%, ang liit lang nung amount na binibigay noon. Ngayon, lumaki rin naman yung ang laki rin naman ng ating babayarang lawyer's fee. Kasi parang by then governor nasa 20 million US dollar lamang ano po yung offer na settlement back then nung panahon po. Actually, hindi. Yung, alam mo kung inayos lang nila yan, yun ay nasa escrow fund na eh. Ibig sabihin, nasa bangko na yun eh. Hindi lang talaga, namali lang talaga ng step na, at ang sinabi ni Placid Dom noon, kung kulang man yung amount na yan, dadagdagan pa nila yan at kaya daw nila naman ayusin. That's yun ang nilabas nilang executive note doon kay Presidente Ramos. Kasi kinulong hindi naman kinulong, pinending nila sa immigration yung mga nag-ooperate ng Marcaper Placid Dome ng mga Canadian, hindi pinalabas. So yung chairman ng Placid Dome nangako kay Presidente Ramos, palabasin mo na yung mga tao namin yan. I think si John Looney yun at saka si Steve Reed. Nasabi, palabasin mo yan kasi Placid Dome will do whatever it takes na kaya daw nilang ayusin at dagdagan pa yung pera. Alam mo na, kapag napabayaan, ganyan na nangyayari. Governor, panghuli na lamang ito. Sabi niyo po kasi, Sige. yung escrow fund supposed to be nasa bangko. Na pag sinabi pong bangko, na kaninong bangko, kaninong account? Ang nakalagay dyan, kasi naglagay sila ng escrow fund sa JP Morgan, I think yung JP bangko. Morgan. So yung JP Morgan nilagay nilang bangko na yan, siyempre merong mga beneficiaries na yan. Pati nga yung ano nun hindi ako kampante doon sa may mga kondisyones doon sa escrow fund Saka ako na napapaliwanag sa iyo para mabasa mo. Okay. Kasi mahirap ang tao ko minsan pag narinig, hindi naiintindihan yung nababasa. Siyempre, nagugulo. Pero Governor, nung nagpunta po kayo sa Canada, nabanggit nyo ba sa kanila na totoo ba talaga itong 20 million US dollar na escrow fund na develop na deposito talaga sa JP Morgan? Hindi. Iba yan. Mali interpretasyon mo okay. yung. Sige po. When we are only talking the settlement ngayon nasa $100 million, okay? Na yung sinasabi nila, maglalagay sila, ang nakalagay doon sa escrow settlement agreement, maglalagay kami ng pera kapag naayos na lahat. Yan ang kondisyon. Na yung inaayaw ko, gusto ko, bago nyo i-settle yan, maglagay muna kayo ng pera, down payment. Di ba? At saka yung installment nila, nasabi ko 3 taon, napakatagal. After na nakapaglagay sila ng pera, bibilang ka pa ng 3 taon bago i-installin nila. Okay. Although nung nandun kami sa Canada, sa pakiusap namin, pumayag na nga itong si Kevin Thompson. Sabi niya, wag ka nang, hindi na, okay na, maski hindi na 3 taon na antayin mo, 2 taon na lang. So imbis na 17 million, tsaka 16 million, pumayag na si Kevin, sabi niya sa akin, 25 na lang. Kaya lang sabi ko, ang kailangan pakita mo sa akin yung goodwill nyo. Kailangan meron kayong paunang ilalatag kasi nga nakikita ko na paano kung merong naging delay. Ito na nga, okay, nasentensyahan, napunta sa DNR. O sige, waiting tayo.
kailan lalabas yan, di ba? Correct, oo. Yan ang tanong natin ngayon. Okay. Nasaan yung 5 days na sinasabi? Paliwanag nila, ano yung 5 days? Baka 5 days, sabi nila, 5 days after finality, ito si Court of Appeals, parang may sinasabi ng final na ito. O di sige. Final and Kung yan ang executory finality, daw po. Final and executory yan, sige. na. Oo. O sige, yan, di ba, kung makikita mo yung sentensya ng Court of Appeals, ayan, kung meron kayong final, sige, bumilang tayong 5 araw. Where is it? Ay, nasaan na ngayon? Eh, diba, Kaya tanong ho ba to? Ito bang desisyon ho ng Korte Suprema? Nakarating na ho ba ito sa Barrick Gold? Kasi Hindi sa prueba. The Court of Appeals pa lang yan. I mean, sorry. Sa Oo. Court of Appeals rather, ito po bang desisyon ng Court of Appeals ay ito pong na-transmit na po ba ito sa officially sa Barrick Gold? Yan din yung isa nating tanong, Governor. Okay. Eto nga di ba? Yung Court of Appeals kasi yung decision ang mag-aano niyan is siguro yung court kasi nandun naman represented naman si Barrick sa korte. Meron silang abogado doon Correct. So it's up to their lawyer. Basta sa atin lang sa akin nga tingnan ko lang kung ano yung sa atin. Basta PGM provincial government ng Marinduque. Doon ako nakafocus kung ano yung dapat natin gawin. Correct. Ngayon, para naman sabihin natin na ang nagawa ko na, binigyan ko na ng kopya si Secretary Lutilla. Ito yung decision, boss. So the ball game is in your hand. May sinabi pa sila na ayoko naman banggitin yun at hindi kasi covered ng hindi naman talaga nakasulat. Baka sabihin, kwento ko lang yun. Ayoko nang ganun. Okay. Diba? Alright. Nako. So, sige, Governor. Antabayan natin. Siguro talagang kailangan ho nating mag-ingay dyan. Governor, kailangan tayong mag-ingay para sa usapin na ito kasi para at least makalampag natin. Though sabi mo, mas maganda na magsalita ang ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para naman kapag siya ay pwede siguro yung ina-request nyo na mas mapataas pa. Ano, pag nagkaroon na ng intervention ng ating Pangulo ng Republika. it's up to them. Nasa presidente na yan. Total, nung pumunta naman kami sa Canada, di ba, merong consul general dyan na, di ba, may sinabi kasi deputy consul. Alam mo yung trabaho mang yan, anything that happens all over the world, yung mga consul, pinapaalam nila yan, may channel yan, aabot at aabot dun sa taas yun. Kaya sa akin, sabi ko lang, sige, ito na lang magagawa ko. Ano pang magagawa ko, nasintensyahan na. Di ba? Maski ikaw, Myong, nasintensyahan na What else can you do? Sige nga, di ba? Correct, oo. Meski magpaserko-serko tayo dyan, pare. Pero, Mag-aantay na lang tayo. correct. Pero at the end of the day, Governor, kailangan ito ng sama-samang pagtutulong-tulungan ng bawat isa ng provincial government, ng DENR, para at least kung ano man yung hinihingi, kung ano man yung mga kondisyones. Governor, isa na lang sa akin, yun bang mga kondisyones na hinihingi ay ng Barrick Gold, meron bang saklaw dito na dapat gawin ang provincial government? Ang alam ko, wala nang gagawin masyadong provincial government dyan dahil unang-una, napadismiss na yata nila yung kaso dyan sa RTC. You know, for the longest time, yan ay hindi na-dismiss dahil yan ang hawak ni Nanay Carmencita Sabi niya, itong kaso na ito ang magla-lock-in na maghahawak sa atin dyan kay Barrick sa Marcaper. Napadismiss nila. Yun ang sinasabi ko. Nauna yung dismissal bago sana natin na, anyway, wala tayong magagawa dyan. Pero mo, inabot ng 30 years yung kaso yata na yan. Oo nga. Hindi ma-dismiss. Ngayon, kung dinismiss mo yan, wala ka ng leverage. Correct. Ano pang hawak mo? Correct. So, sasabihin nun, tanggapin mo na lamang kung anong ino-offer namin. Yung 100 million na yan na yan. Nangihinayang naman ako kasi I'm confident na nung nagbilihan si Barrick, binili niya yung Plaza Dome, meron siya nakatabing pera for adverse claim. Hindi ko lang malaman yung tamang word but yun na nga, na ako na magre-research dyan, na hanapin, alamin kung ano nangyari, at my own expense, hindi na naka-charge sa probinsya, sarili ko ng pera yan. Yung ano ko na yan. For the record, Governor, na sariling pera mo na yung ginagastos para doon sa iba pang mga pagsasaliksik para hanapin lang. Kasi Oo. kung i-charge ko naman sa probinsya at walang mangyari, sabihin, nagkakasaya ka pa ng pera, pangit, di ba? Wow. Ngayon, kung may nangyari naman, okay, regalo ko na lang yung sayan, Myong. Diba? Regalo natin sa mga kababayan, lalong-lalo na yung mga... That's the point. Correct. Yun ang sinasabi ko na,
ang inisip lang naman natin yung mga kaigi sa inyo lahat dyan sa atin eh. Okay. So that's it. I mean, I'm sorry Sige, Myong kasi Governor, I I understand have meron another ka pang, meeting. Oh, I understand meron ka pang Oo, mga iba pa mga magdi-dinner kami commitment. dyan, sige. Pero bago tayo Sige, tuloy ah. magtapos, Governor, mga mensahe lang po sa ating mga kababayan sapagkat medyo malakas na ho ang nararamdaman namin dito. Okay, Manakanakang buhos ng ulan, mga paalala para sa ating mga kababayan sa pagdating ng bagyong Ramil. Alright, mga kababayan, mag-ingat lang po kayo. Pero ang nasabihan ko na si Mr. John Fernandez, may protocol mo yan, nakahanda parati yung ating probinsya sa mga ganyan typhoon na dumadating. Pero sa ngayon, chinecheck ko nga. Sabi sa akin ni Mr. John Fernandez, wala pa naman tayo boss sa signal number 1. But the thing is, yung preventive measures natin, ginagawa na, naka-ready na. Correct. So, ingat lang at siyempre, kanya-kanyang pakiramdaman yan. Pag medyo tagilid-tagilid, mag-iingat na kayo, di ba? Alright. Okay. Maraming yan lang salamat muna. po. Maraming salamat Sige, po, Myong. Sige, Governor. salamat. Magandang gabi. Magandang gabi po. Magandang gabi sa inyo lahat. Thank you. Yan po ang ating Governor Melesio Go na nakasama po dito sa ating programa, Erguhan at Balitaan, kung saan ay nagbigay po ng update patungkol naman sa atin pong settlement agreement sa pagitan ng Barrick Gold at ng pamahalaang panlalawigan, kung saan ayon sa ating gobernador ay nakipagpulong po siya sa atin naman pong sekretary o kalihim ng Department of the Environment and Natural Resources upang ipabatid at ipaalam sa kanila na meron na po nga na desisyon ang ang Court of Appeal. Sorry po kanina, nabanggit ko po ay Supreme Court o ang Korte Suprema. I stand corrected. Ito po dapat ay ang Court of Appeals. At ayon sa atin pong gobernador, siya po ay nagtungo at nakipagpulong sa atin pong secretary ng DENR upang personal na iabot yun pong naging desisyon ng Court of Appeals at hiningi na rin at inabiso na rin sa kanya ang ilan pa sa mga kondisyones na gustong mangyari ng atin pong gobernador. Samantala mga kababayan, tayo po ay magbabalik makalipas lamang ang ilang mga patalastas. At tuloy-tuloy po tayo mga kabarangay sa atin pong live broadcast mula po dito sa estasyon ng Marinduque News Network. Oras po muna sa Pilipinas at sa buong kapuluan, alas 8:35 na po na isang magandang gabi. Alam nyo po, kanina pa po kami nakaantabay sa ilalabas po na update ng Pag-asa. Dapat meron na po yung update as of 8 p.m. Pero hindi pa rin po nag-provide ng latest development o weather update ang Pag-asa as of this moment. Kaya muli po naming ipapaabot sa inyo ang weather update po kaninang alas 5 ng hapon. At ayon nga po sa Pag-asa ay ito pong si Bagyong Ramil, si Bagyong Ramil ay naglandfall na po dyan sa may bahagi ng dito po as of 4:10 daw po kanina ay ito pong si Bagyong Ramil PH ay naglandfall sa Gubat, Sorsogon kaninang alas 4 Gs ng hapon. Ayon po yan sa Pag-asa. At bigyan po lamang natin ng daan ito pong mga probinsya kung saan ay meron na pong signal ng bagyo. At tuluyan nga pong tumama sa kalupaan ng Gubat, Sorsogon ang Tropical Storm Ramil. At ito po ay merong international name na Fengshen. Bandang alas 4 Gs ng hapon ngayong Sabado ayon po sa update ng Pag-asa. Batay po sa datos ng ahensya, ang sentro ng Bagyong Ramil ay nasa coastal water ng Gubat, Sorsogon. Taglay po ang lakas ng hangin na 65 km per hour malapit sa gitna at bugso na umaabot sa 90 km per hour. At ito po ay kumikilos patungong kanluran na mabagal lamang po.
Umaabot hanggang 400 kilometro mula sa gitna ang saklaw ng malalakas hanggang sa malabagyong hangin na dala ng tropical storm. At ang mga lugar po na nakataas na ang signal ay nandito po sa signal number 2 ay ito po ay makakaranas ng banayad hanggang katamtamang mapanganib sa buhay at ari-arian sa mga lugar na apektado. Sa bahagi po ng Luzon ay ang silangang bahagi ng Isabela, sa Dinapigue, gayon din po sa katimugang bahagi ng Quirino. Ito po yung mga probinsya kung saan ay nakataas na po ang storm signal number 2. Ulitin ko po, silangang bahagi ng Isabela, katimugang bahagi ng Quirino, katimugang bahagi ng Nueva Vizcaya, gayon din po sa hilaga at gitnang bahagi ng Aurora, kasama po ang Kasiguran, Dilasag, Dinalungan, Baler, ang Dipakulaw, Maria, Aurora at ang San Luis. Gayon din po ang Pulilio Island, ang Camarines Norte, ang Catanduanes, Hilaga at silangang bahagi ng Camarines Sur, silangang bahagi ng Albay, hilagang silangan ng Sorsogon. Gayon din po sa bahagi naman ng Visayas, hilagang bahagi ng Northern Samar, kabilang po ang Lawang, Pambuhan, San Roque, Mondragon, Rosario, Lavezares, San Jose, Catarman, Bobon at Palapag. Samantala, signal number 1 na po sa may bahagi, ito po'y makakaranas ng minimal hanggang banayad na panganib sa buhay at ari-arian. Sa Luzon po ay nakataas ang signal number 1 sa Cagayan, kabilang ang Babuyan Island, ang natitirang bahagi ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija at ilang bahagi ng Bulacan, Tarlac, Pampanga, Quezon, Camarines Sur, Albay at Sorsogon kasama ang Burias at Ticao Islands. Samantala sa Visayas naman po ang ilang bahagi ng Northern Samar, hilagang bahagi ng Eastern Samar at hilagang bahagi ng Samar, kabilang po ang Calbayog City at Catbalogan City. Muli po paalala po sa publiko, pinag-iingat ng Pag-asa ang mga residente sa mga lugar na nasa ilalim ng signal number 1 at signal number 2 at laban po sa posibleng malalakas na hangin, pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na po sa mga naninirahan sa mabababang lugar at bulubundukin. Inaasahan din pong magiging maalon hanggang sa napakaalon ng karagatan sa silangang bahagi ng Luzon at Visayas, kaya mahigpit na ipinagbabawal po ang paglalayag. Nagkaroon na po at meron na pong sea travel advisory din o yung pinagbabawal na po ang paglalayag ng mga maliliit at yung mga bangkang demotor dyan po sa bahagi ng Torrijos. At pagtungo ko po dito sa bayan ng Bocanina ay napansin ho natin dyan sa may bahagi ng Gasan, nakataas na po yung mga bangka dyan sa may Banot area, sa barangay Banot. Tama ba yung barangay na nandoon na dadaanan? Doon sa may ginawa yung pinalapad na daan, ay nakita ko nakasampa na yung mga bangka dyan sa may barangay na yan. Pakitama lamang po ako kasi baka may maliban sa barangay Banot ay yung karugtong din na barangay, baka may iba pang mga barangay na nakakasakop, baka iba na ang nakakasakop doon sa binabanggit ko ng mga bangka na nakataas na po dyan at nadaanan ko kanina. Mabilis lamang po ang aking paglalakbay kanina, hindi ko na napicturan para sana maipakita po sa inyo. Pero gayon pa man ay maglalabas po dapat ng tropical cyclone bulletin ngayong alas 8 ng gabi at nakamonitor nga ni po tayo. Huwag po kayong mag-alala, yung mga nanonood po sa local cable natin sa Marinduque News TV ay atin pong simulcast yun pong update ng Pag-asa para mapanood nyo po mismo yung mga nakatutok po dyan sa may bahagi ng Gasan, sa bahagi po ng Mugpog at sa bahagi dito po sa bahagi ng Buwak. Nais lamang po nating i-shoutout pala ang atin pong mahal na Mayor Army de la Cruz Carrion
dahil hanggang bukas na laang baga itong kanilang Operation Claro naman na ginagawa po dito sa bayan ng Buwak. Gayun din po, nais nating special shoutout po ang atin pong mga kabarangay na nanonood po sa may bahagi ng bayan ng Torrijos, partikular ang aking mga kabarangay dyan naman po sa Barangay Buangan. At hanggang sa mga oras na ito, sana makapagbigay tayo ng update, pero wala pang development as of this moment. Pero kanina nga po ay nakapanayan po natin ang ating Gobernador Melgo at nagbigay ho siya ng update patungkol naman dito po sa settlement agreement sa pagitan nga po ng provincial government at ng Barrick Gold Corporation, na ito pong Barrick Gold ang nag-acquire dito po sa Placer Dome. At tuloy-tuloy ho ang ating monitoring para sa bagyo, at nagbigay din ho ng abiso ang ating gobernador na patuloy naman po at nakatutok ang ating pong PDRRM officer sa katauhan po ni Mr. John Fernandez, kung saan ayon sa ating gobernador ay naka 24/7 naka-alerto na po ang pamahalaang panlalawigan, kasama po sa pamamagitan ng PDRRM o yung tinatawag po natin na Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa pangunguna po ng kanilang hepe na si dating bukal John Fernandez Jr. at mag-aantabay para naman po sa development na ito, at kung sakasakali na meron na at meron kailangang i-rescue, pero sabi ni Governor kanina kailangan daw tayong maging yung magkaroon ng pagkukusa, lalong-lalo na kapag alam naman natin na yung ating pong mga lugar ay binabaha, yung ating mga lugar ay nakakaranas ng mga matataas na daluyong ng alon o yung malakas na hampas ng alon o yung tinatawag po na storm surge. Kaya yung ating pong mga kabarangay ay manatili pong nakaantabay dito po sa atin pong Marinduque News Network para makapagbigay naman po kami sa inyo ng update from time to time. By the way, wala pa rin. So, nakamonitor naman yung ating team. Ang pinakalas na nilabaso ng Pag-asa ay ang Rainfall Advisory number 1. Ito po yung weathers kanina pong alas 8 ng gabi. So, manatili po kayo nakaantabay sa ating mong programa. At the same time, manatili po kayong nakatutok sa mga radyo, sa TV, at hindi po kami makapag-provide sa inyo ng dire-diretsyong update sa local cable sa atin pong Channel 3 sapagkat pero asahan po ninyo na yung amin pong online Facebook account, ang Marinduque News Network, ay maghahatid po sa inyo ng 24/7 update kung sakasakali. Pero sabi kanina noong kailangan ko pa itong i-validate, ang ating dalangin ho, sana ay medyo tumaas ho yung trajectory ng bagyo para naman po hindi na kita maapektuhan pa masyado at hindi ito magdulot ng matinding pinsala para naman po sa ating barangay o para sa mga barangay dito po sa ating lalawigan ng Marinduque. At yan muna ang pinakahuling update mula po dito sa atin pong istasyon, dito po sa studio ng Marinduque News Network. Ako naman, Romeo Matao Jr. Pero gusto ko palang batiin dahil nagpa-shoutout po ang aking pinsan na siya po ay nakagraduate, hindi pala, pumasa na sa criminology, sa criminologist, ano ba tawag doon? Yung examination para sa maging criminologist. At magkakaroon ho ata sila, nalalapit na ang kanilang oath-taking. So congratulations sa aking pinsan na si Roden Almonte Red. We are so much proud of you. At sa nalalapit mo na pag-oath-taking, ay syempre tuwang-tuwa sa iyo si Mama. At the same time, si Mama Josie at ang iyong mga kapatid. At alam kong papunta dyan si Mama para sakto mismong saksihan ang oath-taking ng aking pinsan na si Roden Almonte Red. So at ang pinakamahalaga dito, sana ay makapasok ka na agad sa
pagiging pulis. Yan naman ang pinakamahalaga. And special shoutout po pala, actually, sabi ni Governor sa akin kanina bago ako sumalang, ay kapanayamin ko daw si Bukal John Fernandez. Pero kulang na po kami sa oras. Hayaan nyo po at bukas kapag meron pa po tayong panahon. Ang hirap, hindi kami nakapasok agad kanina, hindi kami nakapag-live dahil so medyo mahina ho ang internet signal. Pero special shoutout po sa lahat ng bumubuo dyan sa PDRRMO o sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ng lalawigan po ng Marinduque sa pangunguna of course ng ating kaibigan Yanong Pogi, Yanong gwapo nating hepe ng PDRRM. And regards daw po, sabi ni Governor kanina, si dating Bukal John Fernandez Jr. and nagpa-shoutout po sina Elijah Paras. So, shoutout po sa inyo dyan sa PDRRM. Wala na naman tulugan yan, Elijah. At sa atin pong mga kasama, of course, kay Sir Anthony, ang kasama naman natin mula naman po sa OCD o yung Office of Civil Defense. At sa lahat ng mga MDRRM officer, mula po sa 6 na bayan ng dito po sa lalawigan ng Marinduque, hindi ko na po kayo maisa-isa. Pero special shoutout syempre sa aking teacher nung high school na hepe naman ng MDRRM sa bayan po ng Torrijos. Walang diling iba kundi po si Mr. Roberto Macdon na continuous din yung update. At nakita ko si Sir Obet ay talagang nagabalita na rin. Pwede pala nating i-phone patch si Sir Obet sa mga darating na mga panahon para naman makapagbigay siya ng update live mula po dyan sa bayan ng Torrijos. And sa lahat po ng mga staff, officer and crew ng MDRRM offices dito po sa 6 na bayan, dito po sa ating lalawigan. Salamat po sa inyong pagsusumikap at pagsasakripisyo, lalong-lalo na sa mga panahon na ito na kailangan po namin ang inyong matindi at maalab na pagsiservisyo para sa ating mga kababayan. So special shoutout po sa inyo. At kung may mga pagkakataon na makaidlip, makapagpahinga, huwag pong apabayaan ang sarili. Siyempre dapat manatiling malakas, manatiling malusog at manatili po na nakakapit sa Panginoon. Yan ho ang ating palaging dalangin naman. And of course, a special shoutout din po sa aking mga estudyante sa Marinduque State University, of course, ang bumubuo po sa 4P Mechanical Technology at ang bumubuo po sa 4M Food Technology. Gayon din po ang mga kasama namin dyan sa 4O sa mechanical din at sa 4N sa food technology. So, mag-antabay din kayo. Baka isa sa inyo ay mapunta at maging isa sa mga trabaho na pasukin sa mga darating na panahon. Who knows, ay ang pagiging miyembro ng Local Disaster Risk Reduction and Management Office. O kung hindi man, ay maging rescuer o kaya ay maging, maging volunteer, At sa inyong barangay, ay maging kabahagi kayo ng ganitong mga gawain. So yan po muna mga kabarangay at mga kababayan ang atin pong naging update para po sa settlement agreement ng Barrick Gold at ng pamahalang panlalawigan, at the same time update naman po dito po sa ating lagay ng panahon. So sa mga oras na ito bago tayo magtapos ay wala hong mga pag-ulan na nararanasan sa mga oras na ito, pero manaka-naka ho. Habang tayo ho ay nakasalang sa loob ng halos isang oras ay may mga pabugso-bugsong mga pag-ulan ang atin pong naririnig at nararanasan dito po sa bayan ng Buwak. So sa oras po na 8:50 tayo po ay pansamantalang magpapaalam. Maraming salamat po sa aming piloto ngayon na naging kaisa po dito, of course, si James Magdorolang Chan. Gayon din po ang aming director ng Marinduque News Network for Operation na si Mr. Christian Paul Villaruel na wala pang uwi-uwi at gusto nang makauwi dahil nakamonitor ho sa lagay ng panahon. At the same time, ang atin pong Managing Director ng Marinduque News Network, Mr. Adrian Rosales. And of course, sa lahat po ng mga kaisa natin, sa lahat ng mga crew ng MNN, sila Jobs, happy birthday kay Jobs, Lumalang. And of course, kay Christine
Relano and kay Alfred Mingi. At magpahinga kayo dahil for sure tomorrow, mga yan, kahit po yan ay mga nasa bahay, kapag mga panahon na ganito, yan po yung naka-alerto at continuous ang pag-update at pagbigay sa atin ng mga ulat sa kanila pong mga barangay. At sila po ay nagbibigay sa atin ng mga video at ng mga photos para magkaroon ho tayo ng update. At syempre ako rin ho ay nahingi ng paumanhin sa nangyari pong kalituhan kahapon. Bagamat dapat hindi ho nangyayari yung mga ganon, pero nangyari na po. At kami naman po ang pinakamahalaga ay mag-take ng risk at yung take full responsibility kung ano man po yung mga ganong mga pangyayari. Pero pinipilit ho namin na ayusin na amin pong sistema para hindi na po maulit yon. Sa lahat po ng mga patuloy na nakakaunawa, maraming salamat po. At kayo po yung nagiging inspirasyon namin para magpatuloy ho tayo sa ganitong serbisyo publiko. At muli ako naman po si DJ Myong, pansamantala nagpapaalam. Maraming salamat po sa lahat po ng ating mga kabarangay at mga kababayan na nakiisa para sa ating erguhan at balitaan ngayong gabi na ito po. And gusto ko palang batiin, sir, sabi dito, pag nagbaha po din sa bahay, may plus point daw po ba? Grabe naman si Wilmer, ito po yung estudyante ko mula po sa 4P. Ito po yung Makabulaan, ayan. And ang mga taga 4 maraming salamat po sa inyo. And special shoutout din pala sa aking mga magulang na nandyan po sa Mandaluyong City. Hi sa aking nanay na si Nanay Fe at sa aking tatay na si Ama Mio. Ayan. So magpagaling ka, Ama, and see you very soon. Alright, so ako po paalam na. God bless everyone. Mag-ingat po kayo palagi at kung malabas po kayo ng inyong mga tahanan, siguraduhin po na meron kayong dala na pananggalang sa ulan, kagaya po ng payong o kaya po ay raincoat. At the same time, paalala ko kanina sa aking mga estudyante na kapag sana po ay magkaroon na kayo ng go bag o yun pong emergency kit o bag para kung sakasakaling ano't ano man ho ang mangyari, meron ho kayong ahugutin, meron kayong adalhin sa oras na ito ay kakailanganin. Alright, at muli po, mabuhay po ang bawat isang Marinduqueño, maging alerto, maging maingat, maging alisto, at lagi pong tumutok sa update ng panahon. God bless everyone, mabuhay po ang bawat isang Marinduqueño sa anong panig ng mundo. Ito po si DJ Myong, see you po sa susunod natin na live streaming para sa ating erguhan at balitaan.